Nagpatuloy ang storya kung saan makikita natin na tila bang hindi pa din maintindihan ng tower manager ang nangyayari sa katawan niya. Bakit naman daw kaya siya biglang lumaki? Inisip niya na sigurado siyang ang mga cherry tomatoes na may energy ng Blue Moon ay mayroong 10 times ng magical power ng ordinary cherry tomatoes. Kumain daw siya ng 5 ganon ng sabay-sabay, yun daw ba kaya ang nagsanhi ng chain reaction sa kanyang dragon heart at pinagaling ang kanyang halted growth. Pero mukhang temporary lang daw ang nangyari dahil hindi na daw nagre-react ang dragon heart niya ngayon. Napanghinaan siya ng loob at inisip kaya pa kaya siyang mapagaling ng permanente? Pero kahit ganun man daw ang nangyari, masaya naman daw siya dahil na-confirm niya na kahit papaano ay kayang gumaling ng kanyang dragon heart kahit konti lang. Tinignan niya si Tommy sa crystal ball at nanggigil siya dito at kines ng ilang beses. Ang sarap mo, Pia! Tinignan niya mabuti ang crystal ball at siya ay nagulat sa kanyang nakita. Nagalit siya at napasigaw na, kain ng kain yung makong na yun tapos hindi man lang ako sinasali? Ano ba yung kinakain niya, sa sobrang liit ay hindi ko na makita. Siguro ay dahil sobrang liit na para sa kanya ng crystal ball kaya nahihirapan na siyang makita ang nandoon. Nagmadali siya upang kunin ang mas malaking crystal ball na pagmamay-ari daw ng kanyang lolo. Subalit sa sobrang laki niya ay hindi siya nagkasya sa pinto at naipit siya doon. Napasigaw siya sa inis at sinabing, gusto niya din daw kumain ng masarap na pagkain, bigyan din daw dapat siya ni Tommy noon. Sa farm naman ay makikita natin ang iba't ibang pangyayari. Si Bear Brand ay nasa taas ng cave at kinakawayan tayo. Ang mga honeybees at si Bibi ay lumilipad sa paligid. Si Shovel Rabbit ay nagha-harvest ng mga mais kasama din ang ilan sa mga bees. Sina Roger at Gloria ay binibalatan ang mga ito at Pine prepare ang ilang mga baby rabbits na nakikipaglaro sa bee. Si Rabbit Zorro ay pumuputol ng sticks, siguro para magamit para sa mga mais. Si Black Rabbit naman ay tinutusok ang mga sticks sa mga mais at hinahanda na ang mga ito upang madala ni Chubby Boy Rabbit sa kanyang cart, para maihaw sa apoy. Grabe, ganito dapat ang pamilya. Tulong-tulong talaga. Pinakita naman si Tommy at pinasalamatan nito si Chubby Boy Rabbit sa pagdala ng mga mais at pinasalamatan din siyang isang baby at tinawag itong Baby Captain. Kinarga niya ito at sinabi niya kay Chubby Boy Rabbit na patapos na daw siyang maluto ang mais kaya naman tawagin niya na ang mga iba upang makakain na sila ng sabay-sabay. Sinabi ni Tommy na ready na raw ang mga steamed corn at binuksan niya na ang takip, pagkabukas ay sinabi niyang napakabango daw nito at na-steam daw ito perfectly. Lumabas naman ang text box ng tower manager at sinabing gusto niya din daw malasahan ang mais na hinahanda ni Tommy. Gusto niya din daw ng isa, kaya naman nagpadala ito ng isang quest. Sinabi ni Tommy na, Eileen, bibigyan naman talaga kita, kaso wait ka lang muna dyan, nag-iihaw din ako ng mais. Sabay ko na yun ibibigay sayo para matikman mo pareho. Umayon naman ang tower manager at sinabing hihintayin niya daw ito. Lumapit ang ibang mga Rabbit Brothers na may dala-dalang mga grilled corn at sinabi ni Tommy na lagay ang mga iyon doon. Dito naman ipinakita sa atin na nakahanay na ang mga grilled corn, may mga naka-sticks, at meron ding mga nakahati. Makikita din natin sa kabilang bilaw ang mga steamed corn. Grabe ng sarap naman na niyan insan. Sinabi ni Tommy na, ang mga seasonings daw na dinala ni Mooning ay tila bahulog ng langit para mapasarap lalo ang mga grilled corn. Sayang lang daw at hindi niya kayang makagawa ng butter grilled corn dahil walang butter, pero ayos na din naman daw yun. Nilagyan niya ng asukal ang mga mais at ginrill niya ang mga ito hanggang maging brown, then sprinkle ng parmesan cheese sa nalutong corn. Sino ba naman daw yung nakaisip na magdala ng cheese sa tower? At para naman daw sa final secret ingredient, meron inabot si Tommy sa loob ng kanyang bag. Masaya niyang nilabas niya ang red chili powder. Nakita niya daw ito sa bag ni Mooning noong nakaraang dinala ni Mooning sa kanya ang straw hat. Muntik pa daw hindi mabigay sa kanya ni Mooning yung special ingredient na yun at kamuntikan din daw siyang matanggal sa pagiging sales cut dahil doon. Pero papalampasin niya daw muna ito sa ngayon. Dinagdag na ni Tommy ang chili powder sa mais at makikita natin ang napakasarap na triple class S overpowered final form ng mais. Sinabi ni Tommy na, wow naman, ang tamis, napakamalinamnam at spicy na lasa.
Ito ang lasa na hinahanap-hanap ko sa aking home world. Napaka-worth it ang panunood ko ng mga cooking videos ni Ninong Rai at Uncle Roger sa YouTube araw-araw. Matapos nun ay naglagay si Tommy ng 6 na grilled corn sa plato at binigay ito kay tower manager. Hoy Tommy, mukhang hindi mo nilagyan ng spices yung mga binigay mo kay tower manager. Magaling kang kupal ka! At dahil doon ay natapos na ni Tommy ang quest at nagpasalamat sa kanya ang tower manager. Tinanong niya ang ibang mga rabbits kung nasarapan ba sila at kitang-kita naman sa kanilang mga mukha ang sagot. Nakita naman ni Tommy na hindi pa nakakakain sina Roger at Gloria at inuuna munang pakainin ang kanilang mga anak, ganyan na ganyan talaga ang mga mapagmahal na magulang. Nagka-idea naman si Tommy at kumuha ng isang bowl at spoon. Ginamit niya ang spoon upang makapag-ipon ng corned beef sa bowl. Dahil daw doon ay hindi na kailangan pakainin nila Roger at Gloria ng mga corned beefs ang mga babies at kaya na nilang kumain on their own. Sinabihan din sila ni Tommy siya na muna ang baalang magbantay sa mga babies kaya kumain na muna sila. Pero imbis na bantayan ay nagsimula na din si Tommy na mag-focus sa pagkain. Sa unang kagat niya pa lang ay tila ba may napansin kaagad siya, na nagpadere sa kanyang kinakain. Nagulat siya at napatawa ng malakas noong makita niya ang mga baby rabbits na dumikit na ang mga corned beefs sa kanilang mga katawan. Sinabi ni Tommy na, nakakabaliw naman kayo mga babies, dumikit na sa mga balahibo nyo ang mga mais, halika nga kayo dito at tatanggalin ko. Hay nako, ang hirap naman magbantay ng mga babies, sales cat Mooning. Nakakamiss ka naman. #1 meow, 1 prayer. Ilan pang sandali ay inakyatan din ni Tommy sina Bear Brand at Winnie the Pooh ng mga pagkain na kanilang ikinatuwa. Sa sumunod na eksena ay dinala tayo sa 38th floor, sa temporary camp ng Phoenix Guild. Ang isang lalaki na nagngangalang Jonas Del Rosario ay nagagalit dahil hindi pa din bumabalik si Mooning, parang ang tagal naman daw yata ng pag-restock niya this time. Tinanong siya ng kanyang kasamahan na si Prince Alden kung ano bang problema. Bibili na naman daw ba siya ulit ng cherry tomatoes? Nakabili na yung girlfriend niya noon last time. Hindi mo ba naririnig yung balita? Sa ngayon, ang mga mamayaman ay binibili na ang mga cherry tomatoes sa malaking halaga. Isang cherry tomato ngayon ay 20,000 pesos na. Kaya naman dapat na tayong bumili ng madami bago pa sumikat lalo ito at mas marami ng tao ang gustong bumili. Pinakita naman sa atin si B-Boy na nakikipag-usap sa isang babaeng Phoenix member na nagngangalang Marjorie. Tinanong siya ni Marjorie kung ano daw ba ang dapat nilang gawin. Kailangan na daw nilang mag-ready para sa nakaschedule na tower raid. Kung magtatagal pa daw ang pagbalik ni Mooning ay mauubusan na sila ng supplies at malalagot sila sa guild. Kaya naman sinabi ni B-Boy na wala na daw silang choice, mag-iwan na lamang sila ng konting tao upang sumali sa cherry tomato auction, habang ang iba ay lumarga na para sa tower raid. Magpapaiwan na lang din muna siya dahil kakumpare niya si Mooning. At dahil doon ay umalis na nga ang ibang mga members para gawin ang tower raid habang naiwan naman si B-Boy kasama ang 2 members. Nagbabalik pala sa storya si Marie Tikawa at sinabi ni B-Boy na hindi niya in-expect na magpapaiwan siya doon. Akala niya ay si Marjorie ang magpapaiwan. Sinabi niya naman na goods na daw si Marjorie sa pagpapapayat kaya naman binigay niya na daw ang shares niya kay Marie. Ay ganun ba? Gusto mo din pala makisali sa auction? Interesado ka din ba bumili ng mga cherry tomatoes? Sumagot naman si Marie ng hindi, gusto niya lamang daw bigyan si Mooning ng mga cat snacks. Natawa naman doon si B-Boy at sinabing, hahaha talaga ba? Ang lakas naman talaga ng kamandag nung pas ang animal na Mooning na yon. Lumipat naman tayo kay Mooning na masayang naglalakad at kumakanta-kanta ng parang tanga. Nagmamadali na daw siya para makabalik agad ang Uncle Mooning para sa mga baby rabbits. Napagod siya sa paglalakad ngunit nakarating na din siya sa kanyang destinasyon. Ito pala ay ang Wandering Merchant's Passageway sa 60th floor. Tinignan ito ni Mooning at sinasabi na matagal niya na daw napapansin na ang passage na yun ay ang pinakamalaki sa lahat ng mga passage. Ramdam niya daw na umaabot ito hanggang sa langit. Mukha nga itong Jack and the Beanstalk. Lumakad na si Mooning papunta sa entrance kasabay ng iba pang mga Wandering Merchants, hanggang sa tanungin siya ng isang chihuahua na nagngangalang Kanipitong. Ano ang iyong agency at grade?
Kung saan sumagot si Moon-ing na beginner wandering merchant, at gusto kong gamitin ang ordinary merchant passageway papunta sa 38th floor Miao. Ngunit habang kausap ni Moon-ing si Kanipitong ay makikita natin ang ilang mga masasamang elemento na nagmamasid sa likod. Pinakita sa atin na ito pala ay grupo ng mga askal na wolf at iniisip nila kung si Moon-ing ba yung dinrawing ng blacksmith. Sinabi ng isang wolf na wala naman daw siyang nakikitang straw hat na dala si Moon-ing. Ay bobo ka ba? Shemra, nakatago yan sigurado sa kanyang bag. Chief, bakit ba hinahanap ng landlord ang isang ordinary straw hat? Pinakita naman sa atin ang kanilang chief ng mga asong lobo na si Dennis. Sinabi ni Dennis na, wala na tayong pakialam kung anong dahilan niya. Tayo ang best mercenaries dito sa tower at gagawin lamang natin kung ano ang inutos ng nagbayad sa atin. Sa ngayon ay dapat lang natin siyang sundan, kaya ihanda nyo na ang mga mercenary ID nyo. Subalit makikita na naman natin ang isang elemento na nagmamasid sa kanila sa likod. Parang may meme na ganito ah. Lumabas na ito pala ay si Megan Fox at nagulat ito na bakit daw hinahanap ng Silver Wolf Tribe ang isang katulad ni Moon-ing. Naisip niya kung dahil daw dun ba yun sa straw hat na kanyang nabili dati, at bakit naman daw gustong-gusto mabalik yun ng landlord na kailangan niya pang mag-hire ng mercenary group. Kailangan ko silang masundan para malaman ang buong storya. Pinakita naman sa atin ang ating mahal na Moon-ing na nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay, habang siya ay sinusundan ng tatlong mga demonyo. Nako, paktay na naman si Moon-ing dito. Malalaman natin ang kasunod nyo next week, dahil naabutan na natin ang latest chapter. Kung gusto nyo din mapanood ng mas maaga ang mga latest videos plus other perks, maaari kayong mag-join as Senpay tier members. Malaking tulong din ito sa aming patuloy na paggawa.